Meron nga pala kaming na-discover na sobrang gandang beach resort na dito lang matatagpuan sa Aurora. Kung saan dito nga ay pwede kang mag-swimming, snorkeling, water biking, fishing, at kung ano-ano pa. At dito nga ako sobrang na-inlove dahil napakaganda ng sunset dito, guys. Kaya kung gusto nyong malaman kung saan ito ay panoorin nyo hanggang dulo. Umalis nga pala kami ng Dipakulaw ng 9:30 AM. 9 AM talaga yung usapan namin, guys. Pero alam nyo na, dahil Pilipino tayo, ay malilate tayo. Dalawang pick up nga pala kami ngayon na convoy. At kasama nga pala namin dito yung mga ka-couples group namin sa Victory Church. At kaya nga pala kami pupunta doon ay dahil na-invite kami ng isa sa mga ka-group namin na may birthday. Medyo malayo at matagal nga pala yung travel mula Central Aurora hanggang doon. Dahil nasa 3 to 4 hours nga ito, depende kung gaano kayo kabilis magpatakbo ng sasakyan. Nakapang swimming gear na nga kami agad kasi alam naming beach yung pupuntahan kahit malayo pa yung travel. At ganito nga pala yung mga dadaanan papunta doon dahil more on bundok-bundok nga. Unlimited liko-liko kaya dapat ay matyaga din sa pagdadrive. After 1 hour nga ay medyo naiinip na itong mga bata at mga nahihilo na din. Dumaan nga pala kami dito sa Dinadjawan, Aurora kung saan marami ang beach resort dito. Maganda din kasi ang dagat dito, guys, dahil white beach nga dito. Maraming mga turista ang pumupunta at dumadayo pa dito galing sa malalayong lugar. Paglagpas mo nga pala dito sa Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora ay makakaranas ka lang ng konting patag tapos bulubundukin na ulit. At dito nga bago magdinalungan Aurora ay mas intense na yung liku-liko. At pag nagpupunta nga kami ng norte ay dito talaga ako pinaka nahihilo. Kasi yung tipong kakaliko mo lang ay liliko ka na ulit tapos liliko ka ulit. Ganon, basta unlimited liko na parang hindi natatapos. Pero sabi nga nila, difficult roads leads to beautiful destinations, kaya tuloy-tuloy lang. Enjoy din naman ang view dito habang nagta-travel ka dahil napakaganda nga ng nature. At sa wakas nga ay nakalagpas na kami sa nakakahilong bundok at patag na nga ulit. At nandito na nga kami sa Dinalungan, Aurora, and this time nga ay wala na kaming dadaan ng bundok hanggang doon sa pupuntahan namin. At sa mga oras nga pala na ito ay tinatawanan lang namin si King dahil naboboring na nga siya. Iniisip na lang siguro niya na bakit ang layo naman ng swimming namin. After 3 hours nga ay nakarating na kami dito sa proper ng Kasiguran, Aurora. But wait, akala namin malapit na dito yung pupuntahan namin pero hindi pa pala. Dahil nung sinearch nga namin ito sa Google Map ay nasa 1 oras pa nga yung biyahe. Kaya ayan at hinanap na nga agad namin yung pupuntahan namin dahil medyo nagugutom na nga din kami. Pasado alas 12 na din kasi ito ng tanghali. Buti na lang ay may baon akong chips kaya yun na lang muna yung nilantakan namin. On the way nga pala ay may nadaanan pa kaming ganitong rough road dahil hindi pa nga tapos yung daan papasok doon. Pero saglit lang naman yung rough road at hindi naman sobrang haba at sementado na nga ulit yung daan. At habang papunta nga pala kami doon ay kokonting mga kabahayan na lang yung mga nakikita namin. At sa wakas pagkalipas nga ng almost 4 hours ay nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin. At dito nga pala ito sa Cristina Amore Beach Resort na matatagpuan sa San Ildefonso, Kasiguran, Aurora. Pagdating nga pala namin ay nagpark lang kami at agad na naming binuhat yung mga dala naming gamit papunta doon sa floating cottage. Kung saan ay doon nga din daw kami kakain ng lunch. Pagbungad pa nga lang namin dito sa resort nila ay talagang napakaganda na. Napakatahimik at napaka-peaceful ng lugar kaya talagang marerelax ka. At dito naman sa floating cottage nila kung saan kami kakain ay talaga namang napaka-presko. At meron pa ngang video okay na nakalagay na pwedeng gamitin bilang banding ng pamilya or barkada. At dito nga pala sa ilalim kung saan may mga mangroves ay madami kating makikitang mga isda. So ayan, bago nga pala kami kumain ay pinagdasal muna namin yung mga pagkain at gayon na din yung may kaarawan na si Kuya Mike. Pagkatapos ay kinantahan lang namin siya ng happy birthday at kumain na nga kami agad. Napakarami nga pala nilang hinandang pagkain kagaya nga nitong pork barbecue, inihaw na tilapia, papaitan, kaldereta, chicken wings at itong mga hipon. At lahat nga ito ay mga sariwa panong binili nila, malapit lang din dito. Sinulit na nga pala namin ang kumain dito dahil ang sasarap nga ng mga hinanda nilang pagkain. At masarap talagang kumain lalo na kapag nasa tabing dagat ka. Yung masarap na pagkain at magandang view ng dagat ay perfect combination talaga. Ito nga pala yung floating cottage na pupuntahan namin mamaya. At tignan nyo naman guys yung mga isda dito sa ilalim at ang dami nila. Pwede ka nga daw mamingwit dito kung may dala kang fishing rod. At pinapakita nga nung kasama namin yung mga nahuli nilang isda ng umaga at sobrang lalaki at ang dami nga. Pagkatapos namin kumain ay pupunta na nga kami doon sa floating cottage. Ito nga palang balsa yung sasakyan namin para makapunta kami doon sa floating cottage. Sumakay kami dito tapos hihilain namin yung lubid para makarating kami doon. Ang saya nga dahil nung huling sumakay ako ng balsa ay bata pa nga ako. Habang papunta nga pala kami doon ay palalim ng palalim yung dagat. At sobrang lalim na pala dito sa area na to guys. Pero buti na lang ay merong pa life vest ang resort na ito kaya talaga namang safe. Kaya kahit hindi ka marunong lumangoy at kahit sobrang lalim nga ay mag-e-enjoy ka pa rin sa pag-swimming dito. Kahit nga itong mga bata ay talaga namang go na go. Ang kagandahan kasi dito guys ay meron nga silang ginawang kulong na area
area kung saan hindi nga mapapalayo yung mga bata kahit mag-swimming sila. Maganda din pala dito guys na meron kang snorkeling gear para makita mo yung mga isda sa ilalim ng dagat. At bukod sa pagsiswimming at pag-snorkeling nga ay ang isa pang magandang gawin dito ay ang fishing. Napakarami kasi talagang mga isda dito guys. Si Kuya Mike nga na may birthday ay namingwit siya dito nung bandang hapon na. At ang dami nga niyang nahuling isda. At pinrito nga daw nila yun kinabukasan at ang sarap nga daw dahil sariwa pa. At tignan nyo naman yung mga kasama ko, mapabata man o matanda, ay enjoy na enjoy talaga sa pag-swimming. At ito pa nga yung isang maganda at napaka-enjoy na gawin dito guys. Yung pag-ride namin ng floating bicycle. Kagaya nga nung sa bisikleta ay papadyakan mo lang ito para umandar ka. Magaan lang naman yun padyakan guys at madali lang din kontrolin yung manibela niya. Maya-maya pa nga at dumating itong si Kuya Mike at may daladalang rubber boat na siya namang agad sinakyan ng mga kasama ko. Kapag nandito ka talaga ay sobrang mag-e-enjoy ka na parang mga bata. At ginawa na nga nilang parang playground itong dagat. Napaka-perfect nga lang din pala ng weather ng araw na ito. Dahil hindi nga sobrang init at hindi rin naman malamig yung panahon. At ang sarap nga lang din sa balat nung temperature ng tubig dagat. Ni hindi nga nangitim yung mga anak ko. At wala nga ding guhit ng maitim at maputi yung pagitan ng short ko. Alam nyo yung kapag nag-swimming kayo ng mainit tapos nasunog yung balat na naka-expose sa araw. Tinungga na nga pala ni King itong gatas niya dahil butas nga yung chupon niya. At pagkatapos ay bumaba na nga din pala ako dito para makapag-swimming na din. Dahil kanina pa nga ako naiinggit sa kanila na naliligo. At sinubukan nga din pala namin itong water biking kasama ng mga chikitin. At kita nyo naman at tuwang-tuwa nga din sila. At sa sobrang enjoy nga namin sa pag-swimming dyan ay inabot na nga kami ng ilang oras. At umahon na nga pala kami dyan ng bandang hapon na para makapagbanlaw pa at makapagbihis na nga. Dahil uuwi nga din pala kami agad ng kinagabihan din nito. At tignan nyo naman guys yung sobrang gandang sunset dito pagdating nung hapon. At dito talaga ako sobrang na-inlove guys dahil sobrang ganda nga niya. Sobrang ganda nung kulay ng langit at sobrang magical niya. Yung feeling na parang nakatingin ka sa isang malaking painting. Pero sa totoong buhay, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil biniyayaan niya tayo ng ganito kagandang mundo. Kinagabihan nga pala ay nag-dinner muna kami bago kami umuwi. At kahit hindi pa nga kami nakakaalis, ay pinaplano na nga ulit namin kung kailan kami babalik dito dahil sobrang na-inlove nga kami sa lugar. So ayun, abangan nyo na lang ulit sa aking next vlog kung kailan kami babalik dito. So hanggang dito na lang muna ulit guys. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking next vlog. Bye!